Mabuhay! Ako si Teacher Maylene at maaari niyo po akong tawaging Teacher May. Ngayon ay nasa kanya-kanya po tayong mga tahanan. At kahit nasa tahanan lamang tayo, marami pa rin po tayong maaaring matutunan at may mga bagay pa rin po tayong magagamit upang ma-relate sa ating paksang pag-aaralan ngayong araw. Halika, samahan niyo ako sa ating kusina. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang tungkol sa paggawa ng simpleng negosyo gamit lamang ang mga kagamitan o ang mga available na sangkap sa ating tahanan. Meron ako dito nakitang mani. At ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano gumawa ng adobong mani at kung paano ito gawing simpleng negosyo o pangkabuhayan. At alam nyo ba na ang mani ay mayaman sa protina, healthy fats at energy na magagamit ng ating katawan sa araw-araw? At maliban sa pagiging masarap ng merienda, ay maaari natin itong gawing simpleng negosyo na pwede nating ibenta kahit tayo ay nasa tahanan lamang, nasa paaralan o nasa ating mga tindahan. At kaya naman, napakahalaga na ating matutunan ang tamang paghahanda nito at maging ang tamang pagpack o ang packaging upang mapanatiling malinis at ligtas, gayon din ay masarap at healthy ang ating ibebenta. At syempre, hindi nyo pwedeng kalimutan gumamit ng apron at hairnet. Huwag na huwag nyo yung kakalimutan. Ito ang ating apron at ang ating hairnet. Kung wala kayong hairnet, maaari kayong mag-DIY tulad itong gagawin ko. Gumamit ng tela na maaari ninyong gamitin pang cover ng inyong mga buhok. Pero bago yon, para sa mga katulad ko na mayroong mahabang buhok, marapat lamang na magtali tayo ng maayos. Kung saan matatakpan nito ang inyong buhok upang maiwasan na malaglagan ng buhok ang inyong lulutuin. Ang mahalaga po ay matatakpan nito ang lahat ng buhok na meron kayo upang hindi ito madaglag sa pagkain ating lulutuin. Mahalaga din na tayo ay gumamit ng apron upang maprotektahan ang ating mga kasuotan. At ngayon, hairnet check, apron check, at maaari na tayong magsimula. At teka lang, may nakakalimutan kayo. Sa pagluluto, mahalaga na kayo ay nakasuot ng face mask upang hindi matalsikan ng laway ang inyong niluluto. At huwag nyo rin kakalimutan ang maghugas ng kamay dahil yun ang pinakamahalaga bago tayo magsimula sa ating gagawing pagluluto. At gumamit ng tuyo at malinis na tela sa pagpapatuyo ng inyong kamay. Ngayon naman ay magtutungo na tayo sa paghahanda ng mga kagamitang ating gagamitin. Panatilihing malinis at siguraduhin natin na bagong hugas ang mga ito. Tandaan na mag-iingat palagi sa paghawak ng kutsilyo, gayon din sa paghugas nito. Para naman sa packaging tayo ay gagamit ng plastic ng ice candy dahil mas practical at safe ito gamitin. Para naman sa pagtali ng plastic, sundan lamang ang aking ginagawa. Para naman sa sangkap, ang gagamitin lang natin ay mani, mantika, bawang at asin. Ngayon, babalatan lamang natin ang bawang at hihiwain natin ito sa maninipis na parte. Laging tatandaan, mag-iingat kapag gumagamit ng kutsilyo. Sunod, isasalang na natin ang kawali. Ang apoy, siguraduhin na nasa medium heat lamang upang hindi mabigla at masunog ang ating lulutuin. Antayin nating matuyo ang tubig sa kawali. Kapag natuyo na, pwede na natin lagyan ng mantika at hayaan muna ito upang uminit. Kapag mainit na ang kawali, saka natin ilalagay ang 1 cup na mani. Patuloy itong haluin para hindi masunog. Antayin na medyo mag-golden brown, saka natin ilalagay ang bawang. Hindi natin ito sinabay sa may mani kanina dahil madali itong masunog. Maganda ito na medyo huli na ilalagay para mas manuot ang kanyang lasa at kumapit sa mani.
Kung ang bawang ay nag-golden brown na, oras na ito para ahunin ang mani mula sa kawali. Lagyan ito ng asin at hayaan munang magtulo ang mantika. Pag nakatulo na ang mantika, pwede na natin ito ilipat sa panibagong lalagyan para sa packaging. Lalamigin lamang natin ito ng 5 minuto. Tignan mo at napakaganda ng kulay. Paalala, pagtapos gamitin ang apoy at gas stove, siguraduhin na naka-off ito at laging i-double check. Ngayon naman para sa natirang mantika, huwag itong itatapon, gumamit ng glass container at salain ng mantika upang matanggal ang mga natira. Ngayon naman para sa packaging, gagamit tayo ng bond paper bilang ating imbudo dahil maliit ang ating plastic. Gumamit ng kutsara at dahan-dahan ito, ibuhos sa loob ng papel na ating ginamit bilang imbudo. Sa isang plastic ay 2 kutsara ng mani ang sukat. Ito ay maaari niyong ibenta sa halagang 5 piso. Sa 1 cup, makakagawa kayo ng 6 na balot ng mani. Paalala, laging hugasan ang lahat ng inyong ginamit. Sa pagtatapos ng ating gawain, sagutan ang mga sumusunod sa inyong malinis na papel. Maraming salamat sa panunood. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa food preparation, safety at simpleng pagninegosyo ngayong araw.